Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1-3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian, at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagiang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, dapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hinihiling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigyan namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, Master Manora Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas ang oras. Alas 10:08 ng gabi. Ang ito ay rated STG. Showbiz Top Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending. Mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika. Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Top Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Top Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. DZRH Makibalita, DZRH Showbiz Makichika. Magandang evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa nag-iisang programang Mahal Mo, Mahal Ko, Mahal ng Buong Bayan, worldwide. Of course, ito ay ang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naman.
Busog pa ako, Tita Morley. Ako din, thank you so much. Oo. Gusto tayo pasalamatan. Kay din Mr. and natin. Mrs. McDonald. Di ba? Pero hindi po kami sa McDonald's kumain. Oo. Apelyido po yun. Apelyido po ng isang mayaman naming friend. Kaibigan. Pwede ba bagitin yung pangalan Oo niya? naman, di ba shout out daw natin? Shout out din natin si Rick. Sabi niya, Si Rick hello, McDonald. thank you very much, Rick. And of course, kay Jenny Flower, Simon. Salamat, Dahil salamat. halos na makalakad kanina, palabas tayo ng restaurant. So kain, ano ka kanina? Dahil binalanghiya ako. Kain. Binalanghiya ako talaga. Kain ka, ano ka kanina? Talagang kain. Kain na kargador. Oo, dahil binalanghiya ako talaga yung pagkain. Ang sarap naman talaga. And thank Masarap. you. Parang fiesta, di ba? Fiesta. Nagulat ako nang dumating yung mga food. Oo, Correct. Pala karami yun. Oo. Kaya nga, pag tumodo ka pa ng kain, syusyuba ka ng syusyuba, pwede ka nang sumali doon sa kakapalamin natin ngayon. Oo, ngayon ko lang narinig yung contest na yan. Anong contest to? Mr. Bear International 2020. BEAR. Bear as in oso. Oso, oo. Na ang konsepto pala nun, well, ikwento niya sa atin kung ano ito. Ang konsepto pala nito ay parang malaki. Oo, mga malalaki at mabalahibo. Wow! At open sa mga LGBT. Ay, okay lang. Oo. LGBT kaya siya? Miyembro kaya siya ng LGBT kung i-abigay niya or i-open niya. Saka niya. ngayon ako nakarinig ng ganyan. Oo. Ilalaban ito sa magkaroon ng international competition sa Thailand. Ano to, papugyan ba to? Patabaan ba to? Parang ganun, intelligent ba laban dito? Hindi ko alam kung ano ang kanilang basihan, pero dapat sa mga malalaki. Katawan, oo. Parang sumalangit ang pwede ka na sumali. Parang kay Ike Lusada, ganun. Patabaan naman siguro talaga, pero ito talaga yung ano ba tayo yung bodybuilder, heavy. Oo, heavy mga ang maraming dating. muscle. Oo, okay. maano siya. Muscle. Oo. Kaya well, siguro mas mabuting nandiyan na yata sa sa kabilang line via Zoom ang ating makakausap at siya ang magre-represent ng ating bansa. At kailan kaya gagawin yun? Nalalaban sa Mr. Bear International. At kailan malapit naman na yung local na ito? Oo, malapit na. Malapit na siya sa hindi ko alam kung paano ang pagpili dito at siya ang magre-represent ng ating bansa. Tayo ng ng para video, na para na may idea tayo kung ano yung competition na yun. Oo, kung paano, 'di ba? Kung paano ang pagpili. Baka pwede niya pang ipadala, bongga yan. Oo. Anyway, Gorgie, tawagin na po natin. Siya po ang magre-represent ng ating bansa sa Mr. Bear International 2026 na gaganapin po sa Thailand. Wow. Yes. Mr. Luis Zabala. Hello, good evening, Luis. Zabala. Ayan. Hi po, hi mga tita. Good evening. Oo, di ba? O, ayan. Zabala. Oo. Pakan muna natin. Yes. Oo. Ayan. Yan ang labanan. Oo. Parang bodybuilder ba laban ito? Oo, parang palakihan talaga ng di ba? Ano pala, Gorgie, anong palakihan ng ano? Ng katawan. Okay. Oo. Gusto ko maliwanag. Kung ano pang malaki pang pwedeng ilaban doon, di ba? Yes. Luis, ako si Tito Gorgie, si Tita Morley. Ako si Morley Aguilio. Si Tita Morley, yes. Briefly, Luis, pwede pa-explain sa amin kung anong competition ito at kung paano ka napili to represent our country para sa competition na yan. Okay. So, yung Mr. Bear po talaga, it started here in the Philippines because of our national director, si Ryan Soto. Okay. So, big thank you sa kanya. Ngayon, silang dalawa ni Direk Calvin Neria yung nagtutulungan si Direk Calvin Neria. to push it more, no? So the bear po kasi nanggaling yan, tama po yung sinabi nyo kanina, yung big, burly, hairy men na doon po talaga nanggaling yung definition. Hindi naman po kailangan sobrang laki ka or you're a bodybuilder, as long as you fit the type, pasok ka po. So last year, nagkaroon ng Mr. Bear Philippines and sa awa ng Diyos, pinala tayo and ako yung napili. Kaya this year, ako po yung ipapadala sa Mr. Bear International sa Bangkok. Sa April 13 na actually yung finals nung pageant mismo. Luis, question ko lang, Luis. Kailan ginawa yung selection
for the local competition at ano pa rin ang naging inyong rules and regulations? Ano yung basihan? Para wala naman po actually, as long as you embody the qualities of what a bear is, as long as, kasi po, di ba po traditionally, yung standard ng beauty, yung matangkad, yung slim or slender, yung may abs. So Mr. Bear talaga was initially created to provide an avenue for the people who usually don't fit the traditional definition of beauty. Kaya yung typical yung initial pageants mo talaga, yung mga pageants na nakaraan, very lenient sila, wala namang standard na kailangan i-achieve, wala naman kailangan, as long as gusto mong sumali, as long as you wanna represent the community, payag naman po silang sumali. Bigyan natin ng konting background kami, Luis. Saan at kailan ginawa ang local competition? Nagkaroon ba ng competition dito? Kailan ito nangyari? Yes po. Last year, July po yung competition last year. Usually it's around that time, June or July, yearly ginagawa po yun dito. Initially it was a small pageant, then palaki po siya ng palaki. But every year, excluding the pandemic, sumasali rin po talaga tayo sa international. Kung sino po yung sa pageant here, siya. Saang lugar ginawa yung local pageant? Sa Quezon City po, last year. Okay. At tapos, nakalagay dito na itong competition na ito, itong Mr. Bear Philippines or Mr. Bear International, ay may nakalagay din na LGBT community. So mga member ba ng LGBT ang mga lumalaban dito? Majorly. Kasi po the definition itself, yung term na bear, nag-start po talaga sa community yan, sa LGBTQIA+ community. So marami po ang sumasali from the community itself, pero meron din po sumasali na they're straight. Okay. Katulad last year, meron kaming isang straight candidate din po na sumali. Isang direktong tanong, okay lang na sagutin mo kung okay lang din kung hindi po. Straight ka ba? May isang straight na doon na sumali. Hindi siya. Hindi po. po. Ka ba? So gay ka? So gay siya ba din? Member Yes sa po. ng LGBT? I'm actually pansexual, but I've been married to my husband. We've been together for almost 13 years now, married for 2 years. Sumali rin po siya last year. Talaga. Oo. So, kamusta nung sumali yung isang straight sa inyo? Paano nyo nalamang straight siya? Or baka naman pag Sinabi naman po. na hindi siya Sinabi talaga. naman po niya sa amin. Actually, nakakatuwa nga po kasi even though he was straight, he never felt uncomfortable sa amin. 'Di ba may mga na hindi pa Komportable, tuluyang tanggap eh. So siya naman hindi game siya and nakaka-ride siya sa lahat. And we welcomed him with open arms din kasi nga wala siyang negative na pinakita sa amin. Ano talaga ang purpose ng pagpili ng Mr. Bear Philippines? Bukod sa isalalaban siya sa Mr. Bear International, bakit nagkaroon ng ganitong konsepto ng pagpili ng ganitong pageant? Bakit nagkaroon ng ganitong kompetisyon? Para saan? It's really for additional visibility and awareness for our own community. As I mentioned po kanina, kami nga po yung hindi fit sa traditional standards of beauty. So, lahat naman po tayo in our own unique way, lahat tayo magaganda, lahat tayo pogi, lahat tayo may itsura. So, we just wanted, Mr. Bear really wants to make sure that people like me, people like us are visible across the world. We matter, we exist, we're here. Kasi katulad kina Ferda sa Mandaluyong, 'di ba merong Bilbiling Pilipinas? May si Ferda, 'di ba meron silang Bilbiling Pilipinas, mga matatabang babae talaga, 'di ba? Na palakihan talaga ng tiyan. So parang tipong ganito rin. So
anong sa tingin mayroon ding question and answer doon, paano mo nakuha yung title? Doon ka ba nag-excel or paano? At ano yung klase? Sorry, wala kaming idea talaga. May mga swimsuit, swimwear competition, may mga ganun din ba? At tapos may age limit ba to? At saka dapat merong pasok sa weight na kailangan pasok ka as contestant kasi kailangan ma-reach mo yung ganitong weight para ma-consider ka as a contestant talaga ng ganyang klaseng. Actually, kanina, ano lang, pasakalye lang ha. Kanina nagkukwentuhan ka tayo, Gorgie, di ba? Sabi niya sa akin ni Gorgie, Morley, may guest tayo. Sabi ko, sino? Si Luis. Sabi ko, ano yon? Sa Mr. Bear International. Sabi ko, ang gandang tinanong ko is, ano yun? Yun ang gandang tinanong ko. Papa Bear? Papa Bear ba siya? Ayun. So, sagutin mo na yung question niya kanina. Go. Well, as wala naman po talagang wala siyang requirements. Honestly, wala siyang requirements. I think it was created more for the people who don't fit the mold, who feel like they don't belong. Dito may place ka. There's no weight requirement, there's no age requirement. As long as if you're of legal age, of course. So yeah, wala naman pong age. Personally, I'm turning 40 this year. So, I'm very grateful na meron akong nasalihang ganito. Last year, yung mga segments po namin, meron din kaming swimwear kasi we want to showcase na we're comfortable in our own body. Hindi porket wala kaming abs, hindi na kami maganda. Parang gano'n, hindi na kami sexy. Tama naman. Sexy kami in our own way. So, may swimwear competition, meron may casual wear, this year actually sa Mr. Bear International, may national costume, may evening wear, my leatherwear, and then my swimwear din po. And then my national costume na sila sponsor. Oo. So ito kasi, may halos pareho kayo talaga ng qualities ang mga naglalaban-laban. Dito na pumapasok yung mga pagtatalo or discussion, Tita Morley, na sa Miss Universe, welcome din lahat. Welcome din yung oversize. 'Di ba? Meron ding talagang nakapasok na may anak, may asawa, no age limit din, may mga ganon. Na hanggang ngayon ay pinagtatalunan na sinasabi na dapat talaga pag Miss Universe or binibini ka, dapat talaga ay single ka. So, ito kasi kayo meron galing mga iba-ibang mga male pageants din. Pero kayo, nagbuo kayo ng inyong competition na para sa inyo lang, na sa tingin ninyo ay hindi kayo pasok sa competition ng mga, typical na competition ng mga male pageants, di ba? May mga ganon. So, ikaw, ano yung pananaw mo naman doon sa competition ng mga pambabae like Binibining Pilipinas or like Miss Universe na open ang lahat, pwedeng sumali. Hindi sila ini-exclude, di ba? Hindi sila inilagay na, doon ka sumali sa Mrs. Philippines or sa Mrs. Universe. Doon ka sumali sa plus size na competition. Pero sa kanila, open sila, pasok sila doon sa labanan ng mga Miss, sa typical na mga contestants ng mga ganong klaseng female competitions. Siguro po kasi at the end of the day, beauty is still subjective. Ika nga, it's still in the eye of the beholder. So, and then at the end of the day, competition pa rin siya. So yes, siguro it's open to everybody, but yung napipili is yung palagay ng judges or palagay ng panel kung sino yung mananalo instead of please don't quote me on this, pero based lang po sa basa ko to. Siguro yun yung pinipili nila instead of what that person can represent. Hindi ko lang po sure, but from taking it from face value, kung open po talaga sila, baka nga ganun yung path baka ganun yung judgment nila. Oo. So ibig sabihin ko Tita Morley, Luis, kung ma-abs ka, ganda ng katawan mo at gwapo at saka halimbawa hindi ka naman talaga bading or out na bading, pwede. Hindi ka pwedeng sumali dyan. Doon ka sumali sa ibang competition. That's totally up to you. Dito kasi talaga open sa lahat. Sa lahat. Ako, question ko lang kanina. Okay. Sa lahat ng kompetisyon, sa lahat ng mga contest, may mga prizes, of course. Curious lang ako, as a representative ng Mr. Bear Philippines, ano yung prizes na nakuha mo dito sa competition na ito?
Well, yun nga po, libre yung trip ko sa Bangkok, sagot ng organization, which I'm very grateful for. Pinagdagdagan ko na nga lang ng araw para makaikot din ako sa Bangkok after the pageant eh. And pinagbigyan naman nila ako. And then there's a small cash incentive after winning the pageant here. There's also small cash incentives if you win the categories. And apart from that, you get to have the honor to, advocate for your advocacy and represent the community. And at the end of the day, for people like us, that's the more important thing, kasi we really want to be seen. We really want to tell people that we're here and that we exist and that we matter. Okay. Ayun. Oo. Okay. So sa ilalabanan mo sa Bangkok, meron din bang doon, cash incentives or parang may cash prize talaga doon na mananalo? Anong pinaglalabanan nyo doon aside from the title? Aside from the crown, the honor to represent the entire community across the world. Ang additional prize is you get to go back for Songkran, which is their big Pride Month next year, as a guest. There's also, as far as I know, there's also a small financial incentive, pambawi din sa gasto, syempre. And then all expenses paid, hotel accommodation. When you're there, that's all shouldered by the organization. Ayun. Okay. Kanina, Gorgie, napansin ko at narinig ko kay Luis na meron siyang husband. Naging curious tuloy ako. Kasi balikan natin ang ating nakaraan. Tayo mga senior ngayon, na medyo noong mga panahon namin, hirap kaming ilantad, ipakita ang aming sarili in public. At lalo nang hirap ding i-open yung relasyon. Relasyon, Tama. di ba? Oo. Question ko ay ito. Kumusta na ang relasyon ninyo ng husband mo? Paano ito tinanggap ng pamilya mo, ng pamilya niya, at ng society para sa inyo? Yung mga tao nakapaligid din sa inyo. Initially po, like what you said, it was a struggle talaga. Medyo mahirap pa rin talaga. Especially ang generation ng parents namin are Gen Xers and boomers. So medyo nandun pa rin sila sa mindset. Nandun pa rin sila sa old school mindset na yun. So we had to prove ourselves talaga. Pinaghirapan namin yung relationship namin and pinakita namin sa kanila that we're worth it. Na walang nagbabago sa amin just because iba yung preferences namin, just because iba yung sexuality namin. And right now, sobrang tanggap na tanggap nila kami. Dito pa sila sa bahay namin, nag-Christmas last year, may arrangement na nga kami. Kaninong bahay magpapasko, kaninong bahay mag-New Year. Umabot na siya sa ganung point. Sobrang ika nga nila, nothing in this world ever comes easy, but those that yung mga pinaghirapan natin, yun yung mas worth it. So dahil sa amin, alam namin pinaghirapan namin itong relationship namin, mas worth it ngayon yung results. Sama-sama yung pamilya namin. Ako, ito yung curious lang din ako, Tita Morley. Sa ganitong klaseng relasyon, na dito pa sa Pilipinas na hindi tanggap, hindi pa rin talaga yung gay marriage or kahit civil union man lang. At marami against. Paano niyo pinaghahanda ang dalawa ninyong mag-asawa na darating yung araw, maaring magkaroon ng mga issue or problema sa mga legalities ng inyong mga naipon, ng inyong mga properties na inyong mga nabuo, 'di ba? Paano yung usapan ninyo bago itong lamok na ito, yung lamok na gusto sumali sa usapan? Oo. Paano ninyo napapag-usapan ng husband mo na pagdating ng araw, walang may madedehado sa inyo? At baka kasi hindi yan nangyayari yan dito sa atin yung pamilya, yung pamilya ng, di ba, darating ang araw, knock on wood, di ba, maaring isa sa mag-aasawa ay may unang mawala or what, tapos sa habulin ng pamilya. Paano ninyo na-handle yan? Napaghandaan pag mga ganyan? Kasi syempre may mga napundar na rin siguro kayo for how many years ang inyong pagsasama. Initially po, pinag-usapan talaga namin siya and kaya matagal din bago kami nagpakasal even though yung marriage certificate namin is abroad. Saan kayo nagpakasal? Sa Utah po, pero ginawa lang namin through Zoom.
Okay. Oo. Virtual. Nakakatawa pa nga po dyan, actually kinasal kasi, alam niyo naman sobrang traffic ang EDSA, di ba? So yung oras namin, inabutan kami nung oras. So nag-zoom kami sa EDSA sa may Guadalupe Tulay mismo. Ang cute Doon naman. kami kinasal. Sa loob ng kotse. Ang cute naman. Ayun, hindi pa nasagot yung question mo. Oo, Gordy. so paano? Pero yun po, may nag-consult din kami ng ibang lawyers kung paano i-handle. But medyo matrabaho siya and medyo magastos siya. Totoo. So at the end of the day, for example, ang ginawa na lang namin, pinunsyaba ko na lang yung sister ko or yung brother niya. In terms of insurance, for example, life insurance, sige, lakihan ko yung percentage mo, just promise me, ibigay mo yung part sa asawa ko when I go. Apart from that, I think at this point in time, we trust our family wholly na wala silang hahabulin na ibibigay nila yung respect that we deserve, and we trust that they will honor whatever our wishes are kasi ganun na yung relationship na binild namin. And knock on wood, if may matuloy pa ngayon, if habulin nila yung bahay, edi sila magbayad ng bahay. Ganon. Ako ay medyo ako doon kasi naalala ko yung best friend ko sa Amerika. Oo, na married siya doon sa American niya. Tapos pumanaw. Oo, tapos kinuha yung mga... pero in fairness sa family nung kanyang husband, nung pumanaw na husband, hindi siya pinabayaan, hindi siya, kumbaga, siya yung pinadecide kung ano ang gagawin dun sa mga naiwan ng husband. Pero talagang mahirap din daw sa kanya. Masakit din daw talaga sa kanya. Okay. Marami pang horror stories, especially nung pandemic. Kasi nga, long-term relationships, tas yung isa pumanaw. Marami po talaga kaming narinig na nakalaban yung family and all that. Kaya inupuan talaga namin yung family namin na you have to respect our wishes. We're married in the eyes of the Lord, and we come from religious families po kasi. So we're married in the eyes of the Lord. So even though walang legalities to, upuan natin to at pag-usapan natin to. Kailangan pulido tayo and respetado nyo kung ano kami at ano mga desisyon namin. Pero para na rin sa kapanatagan ninyong dalawa, siguro mas mabuting siguraduhin nyo rin muna talaga. Kasi, may will naman po kami. kasi di ba, Tita Morley, magkakapatid nga, kinwento ko yung magkakapatid nga, nagdidemandahan. Gusto ko lang straight na question sa'yo. Ang tanong ko lang ay, kasi ako, kagaya ko, nakabihis babae ako. So kapag may relasyon kami, ako yung babae. Diba? Sa relasyon ba ninyo na pareho kayong ganyan ang itsura? Sino ang babae? Sino ang lalaki? Sino ang lalaki? Actually, sa panahon po ngayon, wala na kasing ganun. Wala na sa amin, sa amin pareho, kami yung lalaki. Tinanong din po ako niya ng ninang ko. Kasi nga, she wanted to know it was a valid question. It wasn't coming from a bad place or judgment naman. So, tinanong niya ako, sino yung bride, sino yung groom? Sabi ko, ninang, wala nang ganun ngayon. We're both the groom. When we got married, we're both the groom. Now, kung tatanong kung sino yung mas mainitin yung ulo na parang laging meron, ako yun. So may regla ka ganun. Ako yun. pero in definition, parehas talaga kaming lalaki. Ganun na po ang definition. May naisip nyo rin ba na magkaroon ng baby? Through adoption or ano? Nagawa eventually na meron na rin. Right now hindi pa kami financially ready. Okay. Sila Direk June Lana ganun eh. May gusto lang ako ding itanong sa iyo sa relasyon mo, sabi mo nga may husband ka ngayon. Bago ka magkaroon ng husband, nagkaroon ka ba ng mga girlfriends during that time, ng kabataan mo? Kasi si Tita Morley, alam mo ba, may girlfriend yan. Oo, marami. Ano yan, lalaki, babaero yan. Babaerong bakla. Babaerong bakla. Marami talaga. Ikaw ba, sa panahon mo, nung kabataan mo, nagkaroon ka din ba ng mga experiences? Nagkaroon ka din ng mga girlfriend? At ano yung realization mo during that time at ididikit mo sa kasalukuyan mo? Anong pagbabago? Yes po, nagkaroon naman ako ng a couple of girlfriends. Actually, engaged pa nga ako dun sa isa, hindi na natuloy. And then, nagkaroon lang ako there was this moment lang talaga na ako kasi nagkakagusto ko basta kasundo ko regardless of gender. Yun yung I'm pansexual. So kahit hanggang ngayon I can say magkakagusto ako sa babae. Pansexual nga. Pero at that point in time parang I knew I wasn't
I knew I wasn't ready, and I knew I wanted to explore this side of me. So, nakipag-break ako sa girlfriend ko at that time. I told her about my sexuality and that I wanted to explore. And then ayun, I met my husband. Nagtuloy-tuloy na rin. Ayun na. Okay. My first and last boyfriend, so to speak. Okay. Okay, Luis, aralan mo nga ako. Ano ba ang pansexual? Bigyan mo ako Pansexual. Bigyan mo ako ng isang payak na o simpleng pagpaliwanag. Pagpapaliwanag dahil hindi ko siya alam eh. Hindi ko siya bago sa paningin ko at pandinig ko. In the most simplest terms po, it's you or sexual attraction. Nawawala. Pakiulit nawala ka. Naputol kanina. Naputol ka, pakiulit sa start. Being pansexual po kasi is you can be romantic, you can be emotionally attached, you can be sexually attracted to any person regardless of gender. Whether they're male, female, cisgendered man or woman, or trans man, trans woman, wala kang pinipili. Bas nagkakagusto ka because of the person and not because of their gender. Pansexual ka, Gorgie. Hindi ako, ikaw yung pansexual. Tumitira ng babae, tumitira ng babae. Tumitira. Ikaw yung hindi. Ito na lang, since ito na experience mo na ito, Luis, ano ang gusto mong iparating sa mga kagaya din natin lahat na dumadaan sa ganitong klaseng relasyon sa isang lipunan na mapanghusga at of course, 'di ba? Isang mapanghusga at iba talaga at sarado pa yung utak. Hindi naman lahat, hindi naman lahat, pero hindi pa handa ang ating lipunan sa ganitong klaseng sitwasyon, 'di ba? Sa mga LGBT relationships ganyan, or couples pala, ano ang pwede mong i-advise sa kanila or payo sa kanila? One thing I can honestly say is you are not alone. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. Marami tayong magkakasama. We can hold your hand. Nauso nga po yung term na houses, which is yung chosen family. If hindi ka tinanggap ng pamilya mo, you can create your own. Hindi ka nag-iisa. Ang taas po kasi talaga ng depression rate within our own community, within the LGBTQIA+ community, because akala nila kailangan nilang solohin to, kailangan nila solohin yung journey. Mag-isa lang nilang haharapin. We are not alone. We're here. You can even message me personally on social media kahit hindi tayo magkakilala. If kailangan mo lang ng kausap, and if I can make a difference if I can make a little bit of difference at ipaliwanag ko sa kanya na hindi ka nag-iisa, na may pag-asa, na malalagpasan din natin to, matatanggap din tayo. Tuloy lang ang laban. Yun lang po talaga yung message. Parang advocacy rin ba yan ng Mr. Bear Philippines? Parang isa rin ba yan sa mga... Partly yes, because as I said, kami yung feeling namin wala kaming lugar sa traditional society, sa ibang definition ng beauty. So we know what it's like to stand outside, to look from the outside in. Ako, Gorgie, pananaw ko lang siguro kailangan matulungan natin itong Mr. Bear Philippines na to kasi para maging palasak, para lalong lumawak yung kanyang nasasakupan. Dahil ako mismo, sorry Luis hindi ko alam eh. Sinabi ko lang kay Lan na ano yun. Kahit ako rin, hindi ko rin wala rin ako idea about the competition. About the competition. Pero ito naman, since dapat naman talaga patatagin ito lalo natin, kasi ang dami pa rin talagang nagtutumutulig sa, di ba, nagiging issue itong kay Alvin Aragon. You mentioned ng religious family kayo, pero iba ang interpretasyon ni Alvin at hindi lang naman si Alvin, may mga iba pa dyan, and even our listeners, di ba nung pinag-usapan natin si Alvin Aragon, may mga ibang nagtatanggol sa kanya at iba ang kanilang pananaw. At kunin natin ang pananaw ngayon ni Luis. So ano naman ang masasabi mo sa ganyan? Isa lang po.
Jesus taught me how to love, not who. Oh, oo naman. Oo. Kasi ang Panginoon ay pagmamahal. Tinuruan niya ako magmahal. Ayun. Pero kung ikaw ay hihingian ko ng opinion o pananaw dito sa mga naging pahayag ni Alvin, ano ang pwedeng mensaheng iba sabihin sa kanya? Baka na kasi he doesn't know what he's talking about. Personally, he doesn't know what he's talking about. Even the Pope has not condemned people like us. Even the Pope has given his blessing to people like us to getting married. He has no qualms towards people like us. So who are you to say? I'm sorry if this is a little bit, if this is gonna come off a little aggressive, but who are you to say we shouldn't exist? Who are you to say that we are sinful? We didn't harm anybody. Wala kaming ginagawang masama. Tao lang kami na nagmamahal ng kapwa-tao. Iyon na! Sabi nga ni Flor B. Fernandez, nagpapakatotoo lang po sila sa sarili nila at kaya maluwag sa damdamin. Sabi ni Flor B. Fernandez. At ayun na nga, lastly, Luis, ako curious lang pa rin ako. Naging-curious talaga kami rito kanina. Paano nyo? Kasi close kayong, pagbase sa kwento mo, parang close kayong pamilya. Paano ninyo na ipapaliwanag sa mga maliliit ninyong mga pamangkin, mga ganyan, or sa mga, yun nga, sa mga batang miyembro ng pamilya na nakikita kayo, ay mag-asawa sila. Nagtataka. Hindi naman siguro nagtataka, pero kasi hindi ito normal na pananaw sa kanila or konsepto sa kanila na hindi ito nila nakikita sa kanilang eskwelahan. Siguro, di ba? Sa kanilang paaralan. Pero sa pamilya niya, ay may ganitong mag-asawa na pareho ang gender. Paano mo sa kanila ito na ipapaliwanag ba or paano magiging normal ang tingin nila sa kagaya sa inyong couples? Actually, if that's mas grateful kami dun sa mga magulang nila. Okay. Kasi we didn't have to explain ourselves sa mga pamangkin namin So, because tanggap kami ng magulang nila, madali nang naipaliwanag ng mga, let's say, mga pinsan namin sa mga anak nila kung ano kami, na this is also normal. Okay. So finally, ano bang hingin mong suporta sa ating mga listeners? May gusto ka bang sabihin? At good luck sa iyong laban sa April. Kailan na nga itong laban mo sa Bangkok? Teka muna, Gorgie, wait. Bago mo sagutin yan, kasi kailangan daw hairly, di ba? Hairy. Oo, dapat di ba ikaw, ikaw ba hairy ka rin ba? Mabalahibo ka? Hindi po actually, kaya very grateful ako. Ako yung isang definition ng bear. Yung walang buhok. Gusto ko lang linawin yun. Ayun na. So ano yung mga paghahanda mo at kailan ang laban mo sa Bangkok ng Mr. Bear International? So, Mr. Bear International will be on April 13th in Bangkok. Sa mga pupunta doon, as far as I know, marami tayong representatives from the Philippines na dumadayo talaga ng Bangkok at the time. Okay. If may time kayo, please go to the Asiatic by the riverfront, April 13th, Mr. Bear International 2026. We would love to have you there for our support. And sa mga hindi makakapunta ng Bangkok, we'll be live on Facebook and on YouTube. Just wait for further announcements. And as I mentioned niya kanina, if you're struggling and if you need any help, please don't hesitate to reach out. Hindi ka nag-iisa. My Instagram is at Luis1026, LOUIS1026. Drop me a message if may pinagdadaanan ka, and let's talk about it, and maybe I can refer to some people who can help you better. Sa Facebook mo ay Luis Zabala din. Yun lang yan. Yes po. Okay. Luis Hoxon Zabala. Maraming salamat. Yung affiliate namin. Okay. Sige. Thank you. Thank you very much, Luis, and good luck. At kung kailangan, i-announce mo lang through Facebook or sabihin mo na lang kay Tito Jerry kung kailangan ng mga boto-boto online, at least para masuportahan ka namin at mga ma-promote din namin dito sa aming munting programa.
Thank you. Sige po, Good luck. Thank you. Maraming salamat po. Thank you. and good night. Okay, yan po. Luisa Bala, ang ating kandidato po sa Mr. Bear International 2026 na gaganapin po sa Bangkok, Thailand, April 13. Commercial break muna tayo. Tita Morley, bago tayo mag-commercial at pagbalik natin ay batiin na natin ang ating mga nanay. Pero paalala din muna natin bago ang pumasok ang commercials para sa ating mga misis na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Ay! Jebuel Kainglet Salterio, maraming salamat sa panonood at Pilar Mateo Rosana Sumaya. Mami, laundry day na ba? Tunot ka na ba sa makapit? Madikit at malupit naman siya. All you need is pride. Bakit pahirapan ng cellphone sa Pride ay easy and worry-free ang laundry? Sa Triple Stain Away formula, tanggal ang matutinding mancha. Based on taste, chocolate, mud, and Sibobon Cotton. Gawa ng ACS to. Beautiful teeth and magical smiles bang gusto nyo? Yung lahat naman mga sa ganda ng iyong ngipin, pagka puti-puti, kumikislap. West punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village sa Tanapin. Ang maganda at kaakit-akit na si Doktora Annalisa Boras Anza. Hello kay Dodong Boras. Go, commercial break muna po tayo. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyo.
ngayong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot. Yes! Tuloy tayo ngayong gabi na ito. Bago natin ituloy muna natin, of course, baka mangtampo ang ating mga nanay. Siyempre si Mami Sherry Ramirez. Of course, Mami Sherry. Mahal na mahal natin Love you po. And of course, napakagandang Miss Joyce Ramirez. Hindi namin nanay yun, ha? Ano namin yun? Beautiful yun. Ano namin yun? Amo. Alam mo pag tumatapat si Joyce sa mga artista, kabog yung mga artista. Correct. Itsura niya, Tapos, kinis ng balat, di ba? Yes. At syempre si Mama Norma Karingal. Of course. At yung pambansang nanay na nagagalit. Na kanina pa nakatutok sa atin. Kapag si Florbe Fernandez hindi agad nabuksan yung transistor. Yes. Si Nanay Linda Sansa. And of course, thank you sa pagkinig ko kay Bunkan, Lynn Figueroa, Conitan Aguilar. Si Ligaya Angki na meron bongga daw yung sabi niya may comment siya na maganda daw yung isa daw parang parang galing ng Paris, ang isa daw parang kakain sa Parisan. Sino sa tayong dalawa daw. Hindi ko alam kung sino yung kakain sa Parisan. Kakain sa Parisan, sino yung galing ng Paris, di ba? At syempre batiin ko rin si Rosana Sumayang, ang aking pamangkin. Si Noel Flores, ang napakahusay mag-makeup. At syempre pa kay Lodrick Tioyaw, kay Tioyaw. Thank you sa gwapo kong kaibigan na si Roy Yambao, si Angelita Gonzalez, at kumari kong si Ivy Gutierrez. At syempre batiin na rin natin of course si Joe Fernandez. Yes, and siyempre, si babatiin na rin natin si nawala. Si Beng Mahadera na nagpapakwento tungkol sa relasyon daw ni Clea Pineda at saka ni Janela Salvador. Hayaan na natin sila. Masaya kung na sila saan sa masaya doon, di ba? Conitan Aguilar. Oo. Ako batiin ko si Betria Tioyaw, Yes. Si Silvia Santillan Rodriguez at S. Rodriguez. Thank you so much kay Ana Villano at Nesty Cruzado. Thank you so much. At si Arnel Relampago dyan sa Kalibo City, at saka si Conitan Aguilar na ramdam na rin nila ang hirap ng buhay doon sa Toronto. Ang taas na ng bilihin maski dito sa amin despite the fact na may sariling oil ang Canada. Lalo na kami, Diyos alam ko mo, po. Gorgie, nung Paano na lang? Naisip kita. Bakit? Saan tambak ang ibinigay na gulay ni ni Magnolia Lumba? Saan? Abay, sa pabasa, tatlong kalalaking sako. Na alam mo, mga gulay. Sibuyas, sana binigyan mo ako. Repolyo. Alam mo ginawa ko dahil hindi kaya ubusin sa pabasa yon. Pinamigay ko sa mga kapitbahay. Oo naman. Para kasi tumulong naman sila sa pabasa, di ba? Pinamigay ko sa tambak talaga ibinigay nito. Pahingi naman Magnolia. Pahingi naman, pa-experience. Sa panahon ngayon talaga, magpapakapal na kami. Oo, Diyos ko, Doy. Oo.
Cleofe de la Paz, hello. Linda, of course, Randy Pasmalan, Ligaya Angki, si Miko Anthony, Tristan Wyatt Gulay, Margarita Guevara ng Pampanga, Francisco Antonio Ramirez Garcia ng Nueva Ecija, Rosa Manog. Vice Governor Lumon Atason, watching from Tarragona, Davao Oriental. Salamat, Adol. Greetings from Vice Governor Aspirant 2028 Lumon Atason. Salamat. Ron Smith, Dominic Hasim from West Triangle, Jess Gonzales Ampalayo, Romel Lizano ng Sorsogon. Nakakatuwa, no? Padami yung mga listeners natin. Binabati kita. Oo, pasensya na po. Michael Ligon, thank you so much sa iyo. Nawawala-wala po yung mga ibang mga message ninyo. Ang bilis mawala si Romel Lizano ng Castilla Sorsogon. Batiin ko si GM Dato at si Raquel Gangineta. Ayan. Okay. Kanina nakita ko doon, Tita Morley, sa post ni Yasmin Curdy. Pero bago pala yan, ay baka makalimutan ko, bago natin pag-usapan itong kay Yasmin Curdy, tamo na wala siya ha. May pakiusap at pagbigyan lang po natin ito. May pakiusap lang po ang mga kasamahang mga kasamahang mga stand-up comedians, dahil nga kahapon nga po ay nabalitang pumanaw na yung si Michelle Obamshell, si Ador. Yung si Michelle Obamshell na magaling pa naman tong komedyanteng ito. Bagay na bagay sa kanya kapag ginagaya niya si Michelle Obama, di ba? Oo, yung first lady ng Amerika. So, nangangailangan pa po sila ng tulong para po sa cremation ni Michelle Obamshell. Sa mga mayroon pong gininto ang puso dyan, baka gusto pong tumulong, ay pwede nyo po ipadala ang inyong donasyon sa kapatid po ni Ador or Michelle Obamshell. Ano ang number? Ang kanyang Maya account or Maya account ay 0926-688-3411. Ulitin mo, Gordy. 0926-688-3411. Ang pangalan po doon sa account na yun ay si Mary Ann Kuntapay. Ang kapatid po yan ni Ador Kuntapay, or na mas kilalang si Michelle Obamshell. Nakikiramay po kami. At Tita Morley, bilisan lang po ito kasi kanina nga ay nakita ko doon sa post ni Yasmin Curdy na nagpapasalamat siya sa kanyang mga abogado at sa DepEd Secretary Sonny Angara na dininig or kinonsider ang kanilang reklamo. Ito'y issue ng pambubuli di umano. Matagal na yung napabalita last year o sa kanyang anak. Pangalan niya last December 2024. Pero last year ito napapag-usapan na kaya inalis niya na doon sa school na yun yung kanya nabully di umano nung kanyang mga classmates ng mga anak. At ang para kay Yasmin ay hindi daw to na-handle ng maayos ng school. Kaya yun ang inireklamo niya doon ngayon sa DepEd at dininig ito at inimbestigahan ito ngayon ng DepEd. Ngayon lamang ito na-aksyonan at nagpapasalamat siya na pinakinggan ang kanyang reklamo dito ni Yasmin Curdy. At sabi niya, kasi nga yung mga bata na yon na nambuli di umano sa kanyang anak ay mga minors din. So parang kumbaga pananagutan ito ng mga magulang ng mga batang ito kung napatunayan talagang nabuli ng husto, kasi hindi minsan lang kundi marami tayong mga kaso ng bullying sa eskwelahan, Tita Morley. Maaaring hindi mo alam, baka ang anak mo ay nabully noon at tahimik lamang sila at hindi nila sinasabi sa kanilang magulang, di ba? Maaaring hindi nakarating. So sa ating mga magulang po, ito'y leksyon na rin at dapat na ibigay po natin, magbigay tayo talaga ng oras sa kanila at kausapin ng ating mga anak, kasi baka hindi natin alam, takot lang sila magsabi, di ba? Baka takot lang sila magsabi ng nangyayari sa kanila sa school na sila pala'y nabubuli na o nasasaktan ng kanilang mga classmates or schoolmates or whatever. O ng mga teacher. Or bagay, Gorgie, yung pambubuli ng mga teacher, parang yung panahon natin, sanay tayo. Pero hindi yun masasabi nating bully kasi para paano nila ma-handle yung mga kapwa talaga classmates sa mga estudyante. Ikaw ang nambubuli sa mga classmates mo dati. Pero ikaw yun Pero dati nabully din ako. Kaya lang ang drama ko dahil nagpaawa-awa effect ako. Kaya
tuloy, naawa sa akin yung mga So, classmates. nagpabiktima ka pa? Nagpabiktima ako. Sila ngayon, yung classmates ko, unang away dun sa bully sa akin. Tama yung effect ko, di ba? Tama yung drama ko, no? At sabi nga dun sa post ni Yasmin Curdy, ang sabi niya, sa mga parents at saka mga bata na nakaka-experience ng ganon, heto po ha, sa mga kailangan humingi ho kayo ng tulong. Ang telesafe hotline ay 33733 ng SMART or PLDT o kaya mag-email po kayo sa weprotectlearners@deped.gov.ph or tumawag kayo sa telephone numbers 8638-1782 or 8632-1372. I-check lamang po ninyo sa Facebook or Instagram account ni Yasmin at nakapost doon. Ayan. Okay. Wala na po tayong oras. Magpapaalam na po tayo. Dasalin po natin ang panalangin para sa kapayapaan sa Pilipinas. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. O Panginoon, tulungan niyo po kaming makatbatuwid na mamamayan na mamuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan at nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Panginoon, ilagtis niyo po ang mga kababayan namin at ang mga tao po sa Middle East na ngayon po ay may giyera pa rin at sana po yung nakaambang kahirapan sa aming bansa at Panginoon, yakapin niyo po kami, huwag niyo po sana kaming pababayaang mahirapan at lumaki ang gastos sa pang-araw-araw. Panginoon, pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami maging iyong liwanag sa Asya at sa buong mundo. Amen. Ang magulang minamahal, nire-respeto, ginagalang. Hindi yan minumura, hindi yan sinasaktan na parang kung ano lang. Huwag natin ganun ng ating ina at ama, lalo at naging mabuti naman sila sa atin. Ang sakit din sa isang magulang na minumura ka ng iyong anak nang wala ka namang kasalanan. Ang magulang, hindi pinahihiya. Dahil sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang mayroong reward dyan, ang magmahal ng magulang. At sa mga kabataang babae naman na nagdadalang tao, huwag niyo pong ipalaglag ang inyong sanggol kung may problema man kayo. Dahil ang sanggol ay dakilang regalo ng Diyos, hindi tinatapon, hindi binabasura, hindi pinamimigay, at lalong hindi iniiwan kung saan-saan. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Hesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Magandang gabi po sa inyong lahat.